Actually, mas magaling pa yata sa akin, mas magaling yata sa akin talaga si Kit eh. Terence Romeo, inamin na mas magaling pa ata sa kanya si Kit Jimenez, at Kit Jimenez may susugurin at mapapaaway pa. Step back and kiss myself. Big time plays, big time plays. Palapit na nga ng palapit ang opening season ng PBA na magaganap sa November 5, at dito nga ay nagkaroon ng PBA Media Day para sa lahat ng teams sa PBA. Tinagsa ang PBA Media Day ng mga kilalang mga players tulad ng mga gold medalist players ng Gilas Pilipinas para i-represent ang kanilang respetadong teams. Dito nga ay nireveal din ang bagong look na uniform para sa Terra Firma na suot-suot ng number 1 pick overall rookie na si Stephen Holt. Andito din ang best point guard ng Asia na si Jason Castro. Dito nga sa interview kay Coach Jojo Lastimosa, binanggit ang adjustment na gagawin nila dahil nga din sa absence ng top scorer ng TNT na si Mikey Williams. Here we go again. Wala. I have nothing for you. Mr. Vargas is handling it. I'm gonna answer that this way. I am going to roll with the players that I have right now. So it doesn't matter if Mikey's there, if he's not here or not. I'm gonna roll with the guys I'm here with right now. So we're practicing this group of guys. Without him, this is the guys I'm rolling with. Present din ang mga players ng Northport Batang Pier at bali-balita nga na gustong ofera ng management ng Northport ang bagong balik sa Pilipinas na si Robert Bolick. Robert Bolick, as of this moment, we are currently actively in talks with Bolick's camp and his agent to explore the possibility of his return on our team and sa PBA. When he was in Japan pa naman, andun na yung communication namin. Interest na babalik nga siya because of yung personal reasons. Nag-usap naman kami since September 9, I remember. Kasi yung after yung birthday din niya, nag-usap din kami. Kasi may mga options din siya to play sa ibang country din. Hindi naman sa But sa PBA, I heard na talagang priority niya is sa PBA. Spotted din dito syempre ang controversial na si Richie Rivero, na sinabi nga dito ng Phoenix Fuel Master rookie na si Richie na very welcoming sa kanya ang teammates, staff, coaches at kahit ang mga fans, kahit na medyo nababash si Richie Rivero sa social media dahil sa ex-girlfriend niyang si Andrea Brillantes. Yung time ko sa Phoenix, for me kasi very welcoming talaga yung team. Not just the players, the management, but especially the coaches, especially kay Coach Jamaic, kasi we all know naman Coach Jamaic, diba, for me he's a player's coach talaga, second dad to us. Yung bonding nung team, naging parang family talaga. Andito din ang PBA MVP na si Scottie Thompson na nagsalita kung ano ang masasabi at adjustment na gagawin ng team sa pagkawala ni Justin Brownlee. Nakakagulat syempre na after nagsaya na lahat and then pag-uwi dito may ganung balita, mixed emotions kasi yun, masaya ka pa pero at the same time malungkot ka kasi yun nga, dahil nangyari kay Justin. But prayers lang kasi coming to this season sa PBA, sobrang kailangan namin siya ngayong season kasi kailangan din namin bumounce back after nung natalo kami nung finals, diba? Thinking kay Justin, excited din siya na to bounce back sa PBA. So iba din yung after winning gold medal and then maglaro kami sa PBA ulit na magkakasama and intact. So iba pa rin yung kasama mo si Justin Brownlee sa team. I think para sa amin sobrang hirap kasi we all know si Justin nakasama na namin for how many years, especially ako personally, ang dami na naming ups and down ni Justin sa team. So to be honest, ako ngayon hindi ko pa alam kung anong magiging movement, but we're all professionals naman na kung ano yung nasa harap namin, i-handle namin, and
yun, we just have to keep moving forward whatever happens para sa Ginebra. Dito naman sa bagong kakapirma lang sa San Miguel Beermen, ang former UAAP MVP na si Jeron Teng ay labis ang pagkatawa at pasasalamat dahil sa mga blessings na nakukuha niya, tulad ng mapunta siya sa team ng San Miguel Beermen kung saan ang dating nilaruan ng kanyang ama. San Miguel is really happy. So my family is really happy and excited for me to be here. And kasi yung dad ko talaga, you know, he had his career with San Miguel and he won multiple championships. And I'm really grateful that I'm here right now in my situation. And I have a good chance of competing for a championship. So yeah, I'm really excited for the upcoming season. Si Chris Ross naman ay willing mag-adjust ng role para sa San Miguel Beermen para sa mga bagong players ng Beermen, lalo na sa kaparehas niyang posisyon tulad na din ni Kit Jimenez. At banggit din niya na looking forward siya maging assistant coach ng team. At kung mapapansin natin na wala si Kit Jimenez sa PBA Media Day sa kampo ng San Miguel Beermen dahil sumakto ang laro ng Gensan Warriors laban sa Muntinlupa para sa quarterfinals ng South Division ng MPBL, na siya namang lumaro si Kit para sa Gensan at napaaway pa nga si Kit Jimenez dahil sa ginawa sa kanya ng isang player ng Muntinlupa. Susugurin pa ni Kit Jimenez sa sobrang gigil niya. Dahil sa panalo nila kontra Muntinlupa ay papasok na sila sa semis kontra Batangas. Spotted din syempre ang nag-iisang Dabro Terence Romeo. Dagdag pa ni Dabro Terence Romeo na aminado siya na mas magaling pa ata sa kanya si Kit Jimenez. Actually, mas magaling pa yata sa akin, mas magaling yata sa akin talaga si Kit eh. But siguro matanda na ako. Kumbaga dati siguro nung kabataan ko parang yung mga ginagawa ni Kit ngayon parang hindi ko na ganong nagagawa. Parang last time ko na nagagawa yung ginagawa ni Kit, mga 24 years old pa ba ako. Ayun, medyo, alam mo yun. Pero kaya ko pa naman mag-compete, kaya ko pa naman sumabay. Banggit din ni Romeo na madalas sila mag-usap ni Kit Jimenez, lalo na pag binibigyan niya ito ng mga advices na tiyak kapupulutan ng aral talaga ni Kit sa PBA journey niya. Oo, madalas kami mag-usap. Ina-advisean ko siya na, umaga, sabi ko sa kanya, marami na harap magpunta ng PBA and madali magpunta ng PBA. Ang problema, mahirap tumagal. So, manap ka ng way kung paano ka tatagal sa PBA and make sure mo na tatagal ka, na nagdo-dominate ka, na gumagawa ka ng sarili mong way. Hindi yung like, parang normal ka lang na player, normal ka lang na PBA player. Sabi ko, wag kang makontento na parang role player or saktong. Dapat mag-aim ka na ma-reach mo yung full potential mo, na isa ka sa mga nagdo-dominate sa PBA. Mga pag sinabi yung pangalan mo, alam nila na dumaan ka sa PBA, isa ka sa nag-dominate dyan ng time mo. So, yun ang ano ko sa kanya, challenge ko sa kanya. Nai-impress din si Terence Romeo kay Kit Jimenez dahil sa kasipagan daw ni Kit sa mga practices nila, at excited daw si Romeo makalaro si Kit Jimenez sa loob ng court sa PBA. And yung bata, sobrang sipag, sobrang grabe makinig, tapos makita namin yung work ethic niya, grabe siya sa practice, ang galing na pinapakita niya sa practice. So excited ako mga teammates siya. Excited ako na magkasama kami sa court. Kasabay kami sa court. Actually, coach, yung Big Time Plays, inano ko eh. Nag-comment ako din sa kanya. Big Time Plays, shoutout pala sa YouTube channel ng Big Time Plays. Thank you so much. Amazing! Bawal malate! Bawal Mga eksena. Pogi si subscribe nyo sa Big Time Plays, di ba? Pang Mr. Pogi yan dati yan. So, talagang napakataas ng mga views na ngayon ni Big Time Plays. Kaya congratulations sa'yo, bro. Si Big Time Plays, supportan niya yan. Magaling din mag-video, tsaka kaibigan natin yan. Yo, shoutout nga pala sa Big Time Plays ng Malabon. Sa mga solid ka Big Time dyan, kung pwede sana i-follow nyo din ako sa Facebook page natin at tulungan nyo ako mapaabot ng 1,000 followers. Pagka naman. Maraming salamat po. For more basketball news and updates, just click the notification bell
At kung bago ka pa lamang sa channel na to, please subscribe and support my channel guys. See you on the next video. Let's go! You don't like NBA basketball!